mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Mga Taning at Palugit. Mahirap tanggapin ang anumang taning o deadline. Kahit deadline sa mga proyekto ko minsan, deadline sa report, lalo kung deadline ng buhay. Kuminsan nakakabalita tayo na may pasyenteng tinataningan ng doktor, ganitong haba na lang ang buhay mo, ganito ka na lang kahaba ang kagalingan dahil mayroong kakaramdaman. At ito ay mahirap tanggapin. Ikinalulungkot, pinagdadalamhati ng marami at nagkakaroon ng depression yung pasyente o yung mga nagmamahal sa pasyente. Ano ang inyong gagawin? Ano ang pwedeng gawin kung ang buhay natin o buhay ng mahal natin ay mataningan? Ito ang pamagat ng ating pag-aaral, mga taning at palugit, deadlines and extensions. Salamat Panginoon dahil hawak niyo po ang aming buhay at hawak niyo ang buhay ng mga mahal namin. Sa sandaling ito, humihingi kami ng karunungan upang magkaroon kami ng espiritual na kaliwanagan tungkol sa pagharap sa mga taning o deadlines ng buhay. At nawa Panginoon ang iyong karunungan ang magbigay sa amin ng matibay na pananalig, payapang kalooban at tamang mga kilos sa aming pamumuhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ngayon puspusin niyo kami ng banal na Espiritu para maabot, maunawa namin ang inyong katuruan. At sa sandaling ito, payapain niyo po ang aming loob, patalinuhin kami at bigyan kami ng kakayanan na magtuon ng pansin sa inyong salita lamang at hindi sa kung ano-ano mga panggugulo sa aming mga isip. Iniwawaksi namin ang anumang mga kabalisahan at kami ay sumisilong sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Panginoon, kayo po ang siyang mangusap. Gamitin niyo ang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa. Daluyan ang inyong mga pangungusap tungo sa puso ng bawat isa. At sa lahat ng ito, mataas ang inyong pangalan at kami naman lalong magkaroon ng kaliwanagan. Nagpupuri kami, nagpapasalamat, dumadalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sasariwain po natin ang kasaysayan sa 2 Hari 20, kung saan si Haring Ezekias ay tinaningan ng buhay. Babasahin natin mula sa Ang Bagong Mabuting Balita, Biblia. Verse 1, Nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka na gagaling sa sakit mong yan. Napakahirap naman na magkaroon ng ganitong bisita. Dadalawin ka, hindi ka malang dala ng pinya o melon. Ang dadalin sa iyo, mas masaklap na balita at napakahirap dahil galing pa sa Diyos yung pangungusap. Una, meron ng malungkot na balita, may sakit ang hari, malubha. May mas malungkot na balita dahil halos mamatay siya sa kalubhaan, pero may higit na masaklap na balita, hindi na daw siya gagaling. Propeta pa man din ang may sabi. Kung minsan nararanasan ng ilan na ganito ang uri ng balitang matanggap, deadline, devastating, depressing, nakakapanlumo, nakakapanlambot, nakakalungkot. Verses 2 hanggang 3, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Sino nga ba naman ang gustong bawian ng buhay, lalo't hari ka pa at marami ka namang
tinatamasang ginhawa. Ano po ang tugon ni Ezekias sa masaklap na balita na siya'y mamamatay na? Panalangin. Ano ba naman ang pwede mong itugon sa isang ganyang klaseng balita kundi manawagan sa may kapal? Ang tugon pa rin niya, paggunita sa kanyang katapatan kay Yahweh. Kung tayo po datna ng ganitong balita, anong sasariwain natin? Katapatan ba o kataksilan sa Diyos? Yun ang kanyang sinariwa at ang kanyang pangtugon, pananangis. Isang uri ng appeal o uha. Ayon po sa mga matatandang diksyonaryo, ang kahulugan ng uha, Tagalog na uha, ay hindi lang iyak, panambitan, panalangin, pakiusap. Kaya ang mga bata, pag umuuha, hindi lang umiiyak, nakikiusap, nananambitan, nabuhatin, alalahanin, pakainin. Kaya ang tawagan natin sa ministry ng mga bata sa musika, uha. Kasi ang tugtog na kanilang nililikha ay panambitan sa may kapal. Isang uri ng panalangin. Dahil ang tunog po, ang musika, lalo noong unang panahon, ay dasal. Kaya sagrado ang musika, maging ang sayaw. So itong si Ezekias ay umuha sa Diyos. Hindi lang umiyak, nanambitan, nakiusap. Yun ang mga maraming kahulugan ng kanyang pag-iyak. Sa ganitong mga pagkakataon, na dinaratnan tayo ng masaklap na balita, pwedeng mawalan ng pag-asa at malumbay o pwedeng manalangin. Kayo na lang ang pipili kung anong gusto ninyong isagot sa mga masasaklap na mga balita. 4 hanggang 6 na berso. Hindi pa nakalalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang 7 berso. Pagkabalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila yon at siya'y gumaling. Yun lang naman pala ang kailangan, konting tapal-tapal, gagaling na yung hari. Pero hindi ipinayo ng propeta nung una. Paano ang sabi ng Diyos? Hindi na daw dapat gumaling. Matapos pagbigyan ni Yahweh si Ezekias, doon lang naghatol ng lunas ang propeta. Inuna muna ng propeta yung kalooban ng Diyos, hindi naghatol ng lunas, pero nung sinabi ng Diyos na bubuhayin pa natin ng 15 years, noon pa lang naghatol ng lunas. Kitang-kita natin mga kapatid na ang pagpapagaling ay isang espiritual na gawain, na ang gagaling kailangan muna pagpasyahan ng Diyos na pagalingin. Ang kasunod, yung kilos ng tao. Magpagamot, tapalan, lagyan ng mga lunas. Pero dahil hindi natin lubos na batid ang kalooban ng Diyos, ang ginagawa na lang natin, nagpapagamot na tayo, nanggagamot, nagpapalunas, upang kung yun nga ang kalooban ng Diyos, edi tumalab yung lunas. At kung hindi naman yun ang kalooban ng Diyos, edi hindi tatalab, but at least we tried because we don't know the will of God. So mabuting i-assume mo na lang, isipin mo na gusto ka ng Diyos pagalingin at magpagamot ka. Pagka hindi nag-work, edi hindi pala yun ang kalooban. Matapos mong gawin ang lahat ng pwede nang gawin. Pero hindi naman pwedeng God's will, gagaling ako, ayaw mo na magpagamot. Kita nyo itong hari? Ang Diyos mismo ang nagsabi, papahabain natin ang buhay, pero ginamot pa rin. Hindi pinagmagikan. Kailangan may gawin kang tama para ka gumaling. Kahit ka may pananalig at kahit Diyos ang may kagustuhan na gumaling ka. Do what is practical. So marapat na ang mga manggagamot, mga nagpapalakas ng katawan ng kapwa, ay maka-Diyos. Sapagkat ang tunay na pinanggagalingan ng lunas ay ang Diyos na Ama sa langit. 12 hanggang 13 verso. Nabalitaan ng hari ng Babylonia na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach-Baladan, ang hari ng Babylonia, ay malugod namang tinanggap ni Ezekias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian. Ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang pangdigma at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi ipinagmalaki
sa kanila.